Itong White Ribbon event na ito, na ginanap na rally sa EDSA, ano ba ito? Bakit para tilang naging isang failure ang movement na ito? Ito po si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Alam niyo, nung lumabas itong mga bali-balita na ito tungkol dito sa White Ribbon event na ito, tinignan ko kung sino yung mga supposedly magsisisali dito at mag-organisa nito. Hindi ako naging excited dito. Actually, hindi ko to na-share, hindi ako nagkomento tungkol dito. Kasi alam ko na that this will be another failure insofar as advancing yung paglaban sa corruption is concerned. But it will be a success insofar as protecting the interests of this administration is concerned. Bakit natin sinabi yan? Well, tingnan niyo po yung pattern. As early as this year, noong mga Pebrero pa lang, marami ng pinaplanong mga rally laban sa administrasyon ni Marcos. Nag-organisa ng sarili nilang mga rally, ang pink, ang dilaw, ang mga pulahan, at ang simbahang Katoliko. Na apparently, ang naging purpose lang nito is to divide the people, para malito yung mga tao kung saan talaga sila pupunta doon sa mga rally. At bawat rally na ino-organisa ng Duterte Camp, sinasabayan ng mga rally nito ng dilaw, i-occupy nila yung EDSA to move away yung mga Dutertes. Kasi alam naman nila, hindi bibigyan ng permit yung mga Duterte supporters at sila ang bibigyan ng permit dito sa EDSA Shrine. Para bang na-appropriate na nila, na kanila na ito, yung EDSA Shrine na yan. At kaya nga nang inaasahan ko, itong mga pangunahing mga figures na mula sa simbahan ay basically naging anti-Duterte rally lang ito. At yung sinisigaw nila ng kulong na yan, mga kurakot, walang silbi yan kasi hindi nyo naman pinapangalanan sino yung mga kurakot na sinasabi nyo. I've heard this before many times. Pebrero pa lang, rarally sila. Yung mga dilaw, sigaw na sigaw, ikulong na yan, mga kurakot. Turns out later, na yung sa testimonya ng 18 Marines, kasama pala sila doon sa mga tumatanggap ng maleta. Pero sila yung mga kunyaring sigaw ng sigaw doon sa EDSA, sa Luneta, na ikulong na yan, mga kurakot. Dito nga po sa amin, sa hanay ng mga abogado, there was once a proposal sa amin dito sa Central Luzon to hold an indignation rally against corruption. I, as president of IBP Batanon, kasama ako doon sa pagpupulong, nagtanong ako, sinong irarally natin dyan? Sino si Kurakot? Sabi ko, unless may sasabihin tayong pangalan dyan sa rally na yan, huwag na tayong mag-rally. Because si corruption is not a person. It is an act. You cannot just rally against an act or isang krimen. You rally against a person. Yung tao dapat ang ating pinoprotesta. At very weird itong composition na ito ng White Ribbon organizers na ito. Makikita mo na doon sa simbahan, yung mga komunista na hindi naman naniniwala sa Diyos, pero naandun sa simbahan. At katabi niya doon, doon mga komunista, katabi niya mga dating mga sundalo, at yung mga pare, pansinin yung lahat doon, anong common denominator nila? Well, lahat sila anti-Duterte. Hindi ito anti-corruption rally. Hanggat wala kayong binabanggit ng mga pangalan, hindi ako maniniwala sa inyo. Yung mga ikulong na yung mga kurakot, pangalanan nyo kung sino yung kurakot na sinasabi nyo. Wala naman kayo sinasabi. What is so disappointing here is as to the role of the Catholic Church in this movement na tila ba they have embraced this role. Ito na lang ang papel nila. I can't imagine that hindi nila alam that this is supporting the narrative of this current administration. Na mas maganda po para sa administrasyon na ito na nakikitang hati-hati ang mga Pilipino. Because if we are really going to be united, then we will have a strength. So gusto ng administrasyon na ito na patuloy tayong hati-hating mga Pilipino. Kasi habang hati-hati tayo, madali tayong lukuhin, madali tayong pagnakawan. And the church, by
helping out in this division of the people is doing us nothing. I have nothing against the Catholics. I was once a Catholic, but I think the Catholic Church as an organization is now failing the people. At marami na, tingin ko, marami kasing taga-suporta ni Rodrigo Duterte ang mga Katoliko. Mas marami sila kahit sa ano pa mang mga denominasyon, even bigger than the Iglesia ni Cristo kung in terms of supporter siguro ni President Digong is concerned, or ni Sara Duterte is concerned. So many people, I think, right now are lost, are disappointed with the church organization. And the only reason I think yung simbahan up to this time, referring to the Catholic Church, ay tahasang bumabangga kay President Duterte, kay Sara Duterte, pero tahimik na tahimik tungkol dito sa mga nakaban dito sa kasalukuyang administrasyon is the fact that si Rodrigo Duterte lang ang tanging presidente who dared to touch and criticize the Catholic Church as an organization. Kahit na si Presidente Marcos, nung kasagsagan ng martial law, never challenged the Catholic Church organization as an organization directly or questioned their teachings. And this is something that Rodrigo Duterte did, at hindi siya mapapatawad ng simbahang Katoliko for doing this, and that's why they're gonna pursue him up to the ends of the earth, I think, dahil dito. But I agree with Rodrigo Duterte, not in terms of his style, but as to the questions he raised. I think pagdating sa simbahang Katoliko, yung sinasabi nila, minura ni Rodrigo Duterte yung Diyos, I think he was referring to the God that is being introduced by the Catholic. This God, this version of the God na inintroduce lalo na ng mga Espanyol dito sa atin sa Pilipinas is a stupid version of a God. Yun ang sinasabi niya. Because this is not the God of the Bible. What the Spaniards introduced to us, the Spanish colonizers natin ng mga Katoliko, introduced to us a God na nagtuturo na tayo ay dapat masubjugate, magpasailalim sa pamahalaan kahit na tayo ay mga sinakop lang. And they're using the Bible to justify all of this. At dito, ito yung katuruan na never naman kinorek ng simbahang Katoliko. Maraming mga abuses against the Filipinos at the time, na panahon ng mga Kastila and onwards, even globally, maraming mga abuses ang mga simbahang Katolika through their mga priests, mga obispo, guilty of pedophilia, rape, many others. But never has the Catholic Church officially apologized for all of this. There was one time the Pope apologized for pero in the generic sense tungkol doon sa mga nangyari in the past, yung mga inquisition, yung mga abuso ng simbahan, pero never very specific as in the case of the Philippines. And I think this is the mortal sin insofar as the Catholic Church is concerned na nagawa ni Rodrigo Duterte. Siya ay tahasang bumangga sa simbahang Katoliko at dapat hindi niya ginagawa yun. Yun ang tingin nila sa kanilang pananaw. And that is why I think the Catholic organization, the Catholic Church, ay tahasang pabanggain talaga ang mga Duterte sa ganitong sitwasyon. Pero be that as it may, I still maintain my position that if the Catholic Church will continue on pushing this narrative of the supposed anti-corruption drive, pero hindi naman binabanggit yung pangalan ng mga kung sino yung talagang dapat ng mga managot tungkol dito, yan ay will never win the support of the people. You're just basically alienating the people. Pero ang mga Pilipino, ang mga Iskombro, Katoliko man, born again man, ano man kanilang relihiyon, matatalino na po sila. Alam na nila ang nangyayari. Kasi patuloy kaming nagmamasid, patuloy kaming nakikilahok, patuloy kaming nag-aaral. Kasi alam naming lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.